Bago po natin simulan ang ating gawain, ang pagpapatuloy, nais ko po nga mga kapatid kong naririto, lumipat po tayo dito. Halip po kayo dito. Para po mamaya mapuspos kayo. Para po magandang tingnan. Puno po yung upuan, kesa po nandun kayo. Mamaya po, para pag nakikinig kayo, hindi nyo nasisilipin si Apo Conching, kundi direct nyo nang makikita rito at sigurado po, magagala kayo. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos para po sa ating facilitator of the day. Ang amin pong kapatid, Caps Edwin. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Masurpresa po talaga, Panginoon. Hindi ko alam na ako magpapasing ngayon At alam naman din po akong talaan kung sino po ang magbabahagi. Ngunit nawa po sa kalooban ng Panginoon kung sino po yung matawagan. Huwag pong mahiyang tumayo. Buhay po ba ang Diyos? Ang una pong magbabahagi ay ang kapatid nating si Amang Ocampo, Amang Kalma from Pangkalara. Sino po ba? Maraming pong salamat sa ating Ama sa pagbibigay po ng lakas sa atin bawat isa. At magpasalamat po tayo sa Ama na siya po ay buhay, na dinadaluyan ang ating buong katawan ng kanyang banal na Espiritu. Maraming po salamat, Panginoon. Maraming po salamat sa lahat. Yung pong mga may sakit, huwag po kayong mainip. Ako po, graduating na ngayon. Binigyan na po ako ng korona ng Panginoon na makatapos sa banyo, 9 na araw ako nagtiis. Kaya sabi ko nga po doon sa mga may sakit na nakakausap ko, hindi po agad ibibigay ng Panginoon yung kagalingan. Dadalisain muna ang inyong mga puso kung kayo naniniwala para po sa Ama. Nasa po ay buhay. Ako po sa aking buhay, noong pong una akong pumunta rito, Lunes. Tapos po, pangalawa, Martes. Noong pong patayuin kami rito na humanay po ako dito sa harap ng dambana, hindi po inaasahan, kinilabutan po ako. Yung pong aking kamay, pinahawak ko po kay kapatid na Doris, sabi ko may langis. Wala naman. Pinagka ganyan-ganyan ko po yan, napakadulas. Para po bang tad-tad ng langis. Tapos sabi sa akin ng kapatid na Dore, ipahawak mo kay Apo Conching. Pinahawak ko po kay Apo. Apo ako, ano po ba itong dumating sa akin? Bakit po yung kamay ko, bawat makahawak, wala. Bakit pagka po ako humahawak, may langis. Sabi ni Apo, magandang signaryo yan. Anak, napakabuti mo. Mababa ang puso. Talaga po ako, inaamin ko po sa inyo, kumisan pagdating ko po dito sa dambana, siguro po sinasabi nyo, suplado ko, hindi po. Kasi kinakausap ko po ng personal ang Panginoon na gusto ko 101. Ayoko nang may kumakalabit sa akin kasi pag kinalabit ka, mahihinto yung panalangin mo at paghingi mo sa Kanya ng hinihiling mo. Alam ng Diyos ang hinihingi mo. Kasi alam ng Panginoon ang hinihiling mo. Hindi po pa sinasabi sa Kanya, tugunan niya. Yung pong pagpunta mo rito, doon pa lang sa daan, alam na niya yung hihilingin mo. Kaya lahat po ng nandirito na matatanda, sana wag po ninyo, bata, matanda, wag po ninyong sayangan ang buhay ng tao.
ibinigay po sa atin ng Panginoon nito upang maging mahalaga dito sa ibabaw ng lupa. Makita sa atin yung ugali na ipakita natin sa Panginoon na ang importante po yung mababa ang kalooban. Kasi po yun ang number one. Kasi pag yun po ang nagawa ninyo, sino man ang makausap nyo, hindi po kayo maghihirap sapagkat pag linapitan mo ang isang taong mainitin ng ulo, lumapit ka ng mahinahon, bababa ang kanyang init. Kasi makikita sa buhay mo personal makikita, hindi yung sa bunganga mo lang makikita. Ako po sa amin, saan man po ka mapunta dito sa bawat barangay dito dahil nangangasiwa po kami sa tubig. Buhat po ng Pansumalok, Baliwag, Ulingaw. Nung po nandun kami sa Ulingaw, sabi daw po meron pong mahirap kausap doon. Na-tiyempo naman po pala kumpare ko, yung pong Katman. Sabi po nung mga niya, pag nakausap mo yan at napapayag mo, hahangaan namin ikaw. Hindi ko po ako maipapangako sa inyo. Basta po, nung lumalakad kami, nananalangin ako, Panginoon, kako, sa lakad ko pong ito, ikaw po ang kaagapay ko. Ito pong taong ito, naabutan ko, pagdating ko, ayos na. Pagdating po doon, talaga ang Ama napakabuti, mahiwaga siya, kaya buhay na buhay ang Panginoon. Pagdating po namin doon, nakahanda na po yung sako, nakahanda na po yung buhangin, kasi po napakarami pong nangangailangan ng tubig. Yung pong taga-Mapaniki, sabi nga ng taga-Mapaniki, napakabuti mo, iba ka. Kasi ang kasama ko ako, ang Ama. Pag ang kasama mo ang Ama, nagiging matatag ka, matapang ka, kasi ang kalooban mo ay mabuti. Hindi naman masama. Pag masama ang kaharap mo, dapat gantihan mo ng mabuti. Ako po ganito sa aking buhay. Hindi ko po kinakaila kasi madali pong magsinungaling sa kapwa-tao. Pero po yung Ama, mahirap. Dahil pag ginanti ka ng Panginoon, sasabihin mo, bakit ko nasabi yun? Mali yung sinabi ko na yun. Kaya, araw po ng mga puso, bukas 14. Ako po, bagamat ako'y wala nang may bahay, masaya pa rin dahil ang ka-Valentine ko ang Panginoon. Lalo po akong tumatag. Alam po ba ninyo, ang aking buhay, ang aking anak nagkalupos. Nagkalupos po yun, pero po buhay ang Ama, dahil ako lahat, nagpakadalisay ako sa Panginoon, lahat po nung dapat kong gawin at hilingin sa Kanya, iniiyak ko po siya. Ngayon po may anak na po siya, magkukulehiyo na. Sabi po ng mga doktor sa UST, yung anak mo 1 taon lang mamamatay na. Pero po yung anak ko na sabi sa akin, binili ko po ng Bible, sabi nung pinapasan ko papasanin kita kako doon sa 6th floor, elevator naman. Sabi niya, wag tatay, lalakad ako. Ipakikita ko sa mga tao na hindi ako naniniwala sa mga doktor na yan. Sa Panginoon ako naniniwala. Kaya nakita ko po yung anak ko ngayon na malakas. Wala na po siyang sakit. Kaya bagamat nawala po yung kanyang nanay, siya po siguro talagang ganun. Sinusubok ako ng Panginoon. Kung si Job po sinubok na lahat, kinuha lahat yung kanyang mga mahal sa buhay, salamat pa rin ang dapat natin iganti sa Panginoon. Huwag natin sisihin ng Panginoon. Tandaan nyo yan. Ano man ang dumating sa atin, bagyo man o ano man pagsubok, maging matibay at maging matatag tayo sa paghawak sa Kanya. Ako po sa buhay ko, napakarami pong pagsubok sa akin, pero hindi niya ako pinabayaan. Sa pamumuhay man, sabi ko nga, nakita ng aking mga anak, hindi ako umiinom, hindi ako naninigarilyo, hindi ako nang bababae, pero sa 7 taong ko po na yun, kung mahilig po ako, meron naman po akong gagastahin. Madali po sa akin ng babae. Pero ang kinatatakutan ko po ang Ama. Yun po ang pinakamatindi. Kaya po yung mga anak ko paglakad po, patag po sa akin . Alam po yung bakod ko ang Panginoon . Kaya kayong lahat na nandirito na mga alagad po ni Apo, yung pong nagkakasakit, dinadalisay lang po kayong lagi.
Kung yung pagdadalisay ng Panginoon sa inyo, lalo po kayong pinatitibay dahil po yung inyong pinangahawakan ay matibay. Lalo po si Apo na talagang ipinakikita po ng Panginoon na ang kahiwagaan ay dapat natin yamyamin sa ating mga puso at lalo tayong magpakadalisay. Ako po, graduating na ngayon. Sabi ko nga, kanina nga hinarang ako ng mga tao sa Bisal. Sabi niya, halika muna at may problema sa patubig. Teka muna ako, unahin ko muna ako ang Panginoon dahil kasyam na araw ko na akong banyos ngayon at hinugasan lahat. Kasi po bawat banyos ko po dito, hindi po kabastusan ang sasabihin ko. Siyam na araw po akong umiihi pagkabanyos po. Pero sa amin po, pag naligo ako, hindi po ako naiihi. Inaamin ko po yan. At nakikita po ng Ama na talagang pag ibinuhos sa akin ng tubig, pagkayari ko pong nagbihis, sabay po yung ihi. Siguro po sabi ko, Panginoon, ilinalabas mo lahat sa aking katawan, yung toxin sa loob ng aking katawan. Kaya ako po nandirito. Dati po yan, dinadaan ko yan, nagtatawa-tawa lang ako dyan. Pero ako ngayon pala, itatayo ako ng Panginoon dito sa harap ninyo. Napakabuti ng Panginoon, napakahiwaga niya. At yung pong mga alagad naman ng Panginoon, tinitingnan ko bawat isa, napakagaganda. Hindi po pumapangit. Pinagaganda po ng Panginoon eh. Iba po magpaganda ng Panginoon eh. Ayaw po ng Panginoon na pangit ang kanyang mga alagad. May maganda boses. May magandang magsalita dito. May magagandang lahat. Tinitingnan ko naman, magandang lahat. Alam bata, alam matanda. Bumabata pa po yung matatanda. Dahil po ang Panginoon ay mahiwaga. Kung tao lang po yan, magpapabelo pa kayo eh. Yun eh hindi na. Panginoon na magbebelo sa inyo. Kaya maraming po salamat sa inyo lahat. Kayo pong may sakit, pakiusap po sa inyo. Huwag po kayong mainip. Yung pong kasama ko kahapon na taga-Sabang, nag-share po kami. Ang kailangan po, natuto po ako nag-share dito eh. Nag-share po kami sa labas, sabi ko sa kanila, pag uwi nyo, sa gabi-gabi na manalangin kayo. Ako po sa aking buhay, pagdating po ng umaga, nananalangin ako bago ako lumabas ng kwarto. Ipinananalangin ko po yung aking mga anak, yung aking anak sa abroad, at saka po yung kapwa ko magsasaka. Hindi po yung sarili ko lang. Kaya po pag umikot ako sa kabukiran namin, at yung po mga katabi namin, lahat po ng magsasaka ipinanalangin ko. Kasi pag hindi nag-anihan, kaguluhan ng ibibigay eh. Lahat po ng mamahala ng barangay. Pero pag nag-anihan, pati po yung mga kapitan, masaya dahil yung kanyang mga nasasakupan, masaya. Pag hiningi mo naman sa Panginoon, ibibigay eh. Kaya lang, huwag kayong mainip. Yung pong humihingi bigyan mo po ako Panginoon ng ikabubuhay namin ngayon. Sasabihin nung pag di binigyan, ganyan ba yan Panginoon? Napakaramot naman. Hindi. Ibibigay sa iyo ng Panginoon, sorpresa. Ako binigyan ng Panginoon, sorpresa. Hindi binigyan na yung mga anak ko, pinagbibigyan. At ako naman po ngayon, ako naman ang nagsisikap sa buhay dahil yung po mga anak ko meron na. Yung pong isang kong anak nasa abroad, yung po namang anak kong dalawa ay katabi ko sa bahay. Maganda naman po ang kanilang buhay. Sabi ko sa kanila, huwag silang magiging mataas. Importante, maging mababa ka, maging yung kahalubilo ang mga tao. Ako, lahat ng tao nakakahalubilo ko. Mayaman siya, siga siya, abnormal siya. Yung abnormal ang mahal ko. Dahil yun ang timano, binibigyan ko ng tulong. Kasi yung mabuti makagagawa ng ikabubuhay eh. Yung abnormal, wala nang iniisip. Puro lakad lang po yun eh. Kaya nakikita ng Panginoon ng kadalisayan at kababaan loob ko. Kaya maraming po salamat sa Panginoon na itinayo niya ako rito. Inuulit-ulit ko, Valentine. Valentine, Panginoon, ikaw ang kasama ko, wala nang iba. Panginoon, maraming po salamat at pinalakas mo ang buong katawan. Ang matatanda rito naman ay malalakas na lahat. Bata, matanda, maganda. Kaya maraming po salamat. At yung pong si Apo Conching na huwag nating hahayaan at ang Panginoon naman siya ay laging dadalisayin.
at lagi siyang aalagaan ng buo niyang pamilya. At maraming po salamat. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Dahil sa iyong pagtitiwala at pananalig, pinagharian ka ng ating Panginoon. Ang susunod po natin magbabahagi ay ang ating kapatid na si Nanay Luming. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Hindi po natuloy nun, tinuloy ko lang ngayon. Hello. Nabigla po ako. Isang maganda pong umaga sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa pamilya po ni Apo. Apo, napakalaki na po ang atrasa ko. Hindi po ako napupuntang matagal na. Pero po ang puso ko po't isipan po, talaga pong nandito. Dalam po lang ng meron kaming, ang asawa ko po nanalong kapitan. Naging busy po kami araw-araw, halos po may lakad kami. Pero po talagang ang isip ko po nandito. Kung bubuksan niyo po ang aking dibdib, nandito po siya. Ama, maraming po salamat sa inyo. Sa lahat-lahat po ng mga biyaya na amin tinanggap. Salamat po. Ama, Mama Mary, ganun po. Gayon din po sa inyo, mahal na po San Jose. Salamat po. Isa pong magandang umaga sa inyong lahat. Mga nagagandahang alagad, mga choir, matagal po nyo kung di nakita, mga nagagandahang choir, mga caps, 1, 2, 3. Talaga naman, mga tagasunod, mga nagagandahang mga taga, yung mga may karamdaman na nagsigaling dito, na araw-araw talaga namang nandito rin. Ayan, yung mga caps ko na yan, na mga kapatid ko na sinasakay ko dati sa jeep nung aki asa talang. Ngayon po nasa Kalawitan na ako, kanya humihingi ako ng pasensya. Mga taga-Kalawitan naman ho, ngayon ang aking inaaya. Tapos nyo nga mga kamenyo, mga kaibigan kong taga-Kalawitan. Ayan po, yung kasama namin, taga-Kalawitan. Pasensya na po kayo kung medyo madalang po nyo kung nakikita. Alam naman po siguro ng ama yon na nga, madalang man po akong mapunta rito. Pero alam na alam po ng ama ang aking nasa puso. At diba, siya pa rin po. Salamat po tayo. Palakpakan nga po natin ang ama. Alam nyo pa pagpunta rito, bakit po kaya gano'n ang aking nadadama? Talaga pong pagpunta rito, doon pa lang po sa baryo ng Kalawitan, napakasigla po ng yung aking pong kalooban. Yung pong kalooban ko, oras po kaninang papunta pa lang po ako rito, yung ligaya ko po ay talagang, ano po kaya? Ba't po kaya ganun pag akinandi dito? Yung ligaya ko iba, hindi po kamukha nung, halimbawa po, nagsisimba po ako, hindi ko po nadadama. Yung nadadama ko po rito, totoo po yun. Pagka naman po aki laging nagsisimba rin po sa mga simbahan, sa bayan, sa mga baryo. Daman-dama ko po, iba po yung, ba't po dito parang walang halong kaplastikan? Totoo po yung aking nararamdaman. Pag po sa mga simbahan, bang... Ewan ko, totoo po yung aking nararamdaman pag dito po ako nandito. Yung sigla ko pong nararamdaman sa aking kalooban ay kaibang kaiba. Kanina pong dumating ako bumababa pa lang po ako sa sasakyan naluluha na po ako dahil po sa matagal na nga po akong hindi napunta rito. Yun po ang aking naramdaman kanina nung papunta ako rito. Na sa tagal na hindi ko pagpunta rito, para pong ako nakukonsensya. Napakasarap po ng nadadama pag nandito ka sa loob ng dambana. Kayo rin po siguro, ganun ang nararamdaman nyo. Ano po, pasalamat po tayo at talagang dinala tayo rito sa buhay na Diyos. Totoo po ang ating nararamdaman. Wala pong halong kaplastikan. Mahal na Apo, ako po ay
matagal man po ako hindi napunta rito sa inyo. Nandito naman po sa aking puso ang pagmamahal ko sa inyo. Kasi po, Apo, kung hindi ako nakarating dito, hindi ko po maririnig ang mga banal na salita na talagang dito po ako nag-umpisa. At sa amin po kasi, nung mga panahon hindi ako nakakapunta rito, nasasayang ho ang oras ko sa mga alang katuturang mga kwentuhan ho ba. Pero ngayon, kahit hindi po ako nagpupunta rito, hawak ko po ang Biblia, nagbabasa po ako. Napakasarap po ng nadadama nang nagbabasa po kayo ng Biblia sa bahay. Kahit po, wag na po kayong makipagkwentuhan sa mga kapit-bahay, buksan nyo lang po ang Biblia. Napakasarap po ng inyong madadama. Palagay ko po, ganun din po ang nadadama ninyo. Yung nadadama ko, nararamdaman nyo po na lahat po ng hilingin nyo sa Kanya, ipagkakaloob, kamukha po ng nangyayari sa akin. Lahat po ng hilingin ko sa Kanya, unti-unti po niyang ipinagkakaloob. Kamukha nga po niya, nagkasakit po yung apo ko. Talaga pong nananalangin ako sa Kanya. 3 araw lang po kami sa ospital, pinalabas na po kami at magaling na yung apo ko. Kanya, basta tatawag tayo sa Kanyang lagi. Pagkagising po, siya tatawagin natin. Bago matulog, siya tatawagin natin. At mararamdaman niyo po, ang magmahal po sa Kanya, mamahalin din po kayo. Daman-dama ko po yan. Mga kasama, Kanya ang lang po ang masasabi ko. Mahalin niyo siya at mamahalin din po niya kayo. Salamat po. Maraming salamat po, Nanay. Bagamat madalang ho kayong magawi, subalit batid po namin na puspos kayo ng banal na espiritu. Ang mahalaga po, hindi man po kayo madalas makadatal dito, hindi ho nababaglit sa puso at isipan nyo ang ating Panginoon. Ang susunod po natin magbabahagi ay ang ating kapatid na taga Santo Niño, San Luis, si kapatid na Opelia. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. We praise and will thank you, Lord, sa magandang oras at panahon ay pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Nawa pagtubayan mo ang bawat isa at makadama sa iyo ng lubusan. Lahat ng ito inihiling ko sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sadya nga pong buhayan Diyos sapagkat nilapitan po ako ng ating facilitator na sabi magbahagi daw po. Papaano nga po ba natin madarama na ang Diyos sa ating buhay ay tuwiran na gumaganap, pumapatnubay sa bawat isa, lalo na sa mga anak niyang lubos na nananampalataya. Sa aking buhay po masasabi ko na sa nakaraang linggo po na pinatnubayan po ako ng ating dakilang Ama sapagkat kung papaano po naganap sa mga alagad ang kaganapan kay Mami Maris na pinatnubayan din po ako ng Panginoon. Hindi man nga po ako tuwirang alagad, subalit ang patnubay ng Panginoon. Sadya nga po na kapag tinanggap mo siya sa buhay ng isang tao, sadya nga po na isasadsad ka sa lahat ng mga pagdalisay. Hindi ka na tamang magtatanong sapagkat alam mo na ang Panginoon dapat mong madama hindi lang sa kaligayahan, higit mo siyang madarama sa lahat ng mga pagsubok na darating sa ating buhay. Habang pong dinaranas ko po ang pagdalisay ng Panginoon sa akin sa nakaraan na ilang linggo po na yan, bagamat wala man po ako dito, subalit nanonood po ako sa internet, lahat po nasusubaybayan ko. Habang po dinaranas ko ang mga pananakit ng buong katawan ko na mainit na lumalabas sa aking mga mata, nangusap po ang Panginoon sa aking kaisipan. Sapagkat alam po ng Panginoon pag nagtanong ka sa mga pagdalisay na
dumarating sa buhay mo, hindi na tama na ikaw ay magtanong sapagkat tinanggap mo na yung Diyos mo. Nangusap po siya, sabi niya, anak, yan ang pawang katotohanan. Sa dating buhay mo, dinaranas mo ang ganyan, liku-liko na kung ano-ano na ang pumapasok sa iyong kaisipan. Subalit ngayon, anak, dinaranas mo man lahat ng yan, nabibigatan ka pa ba? Sabi po niya sa akin. Tama nga po na sa lahat ng pagsubok, sadya nga po na ang paglingap ng Panginoon, mararamdaman mo. Sabi ko nga po, paano ko nga ba mapapatunayan sa akin sarili na tinanggap ko na ng lubusan sa puso ko, sa buhay ko ang Panginoon, kundi ko daranasin ang dating buhay. Habang nakikibaka po ako sa mga pagsubok na ito, damang-dama ko po na kung paano po ako isinasadsad ng Ama sa kabila po ng kawalan. Hindi po niya hinayaan na malugmok ang pagkatao. Damang-dama ko din po na kung paano ako lingapin ng Ama. Salamat. Sabi ko nga po sa Panginoon, sadya nga pong kay dakila mo, Ama, sapagkat tuwiran mong pinakikita, pinadadama sa akin kung gaano mo ako kamahal. Sa lahat po ng mga pagsubok na dinanas ko sa aking buhay, alam ko ang Diyos lang po ang nakakabatid ng lahat. At alam ko din po kung paano niya lingapin ang mga mahal ko sa buhay. Sabi nga po, may benepisyo nga po kapag tumugon ka sa panawagan ng ating Panginoon. Katotohanan nga po na pinatutupad po ng Panginoon lahat ng salita niya, walang pagkabula. Tama lang po na manahan po tayo sa salita ng Panginoon, na magtibay po tayo, huwag po tayo mawawalan ng pag-asa, sapagkat po ang lahat ipagkakaloob niya sa mga taong lubos na naniniwala at nananampalataya sa Kanya. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat, kapatid. Bagamat marami kang pinagdaan ng pagsubok, ang lahat ay pinagtiwala mo sa ating Panginoon. Sa Kanya mo inaasahan lahat na ikaw ay Kanyang gagabayan, kaya ikaw naman ay hindi niya pinabayaan. Hindi mo mamamalayan, daraan ng araw lahat ng pagsubok sa iyo malalampasan mo. Sapat no ba at gabay ng ating Panginoon? Patuloy ka lang na magtiwala sa Kanya. Ang ating pong susunod na magbabahagi ay mula po sa Poblasyong Baliwag, ang ating pong kapatid na si Ronald Salvador. Hello po. Hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po hindi naman masyadong mahabang magsalita. Ang sa akin po ay pagpapasalamat sa Panginoon po, kay Apo, sa mga alagad, sa CAPS, na sila po na nung ako'y may sakit, na nandyan po ako sa tabi na yan, na bibigyan po ako ng candy, tinapay, sige Eka, gamot yan, kunin mo yan. Papasalamat lang po ako na yung dati po na nakikita nyo doon, eto na po ngayon. Kaya nagpapasalamat po ako. Tunay po ang buhay ang Panginoon. Ako po nagpapasalamat. Lubos po ang aking pasasalamat sa inyo lahat. Alam ko po maraming nagdasal na ikaw ay pagdadasal namin. Sinasabi po nila sa akin yung bago ako umuwi. Ang kulay ko po ng kulay suka. Ang tiyan ko po ay ere. Kaya po ako'y nagpapasalamat sa lahat po ng mga kapatiran. Eri po patunay na ang mahal na Divine Mercy at ang Panginoon po
ay siya po ang nagbigay sa akin ng kagalingan. Maraming salamat po. Maraming salamat, kapatid. Yung po talaga matatanaw natin yan kung panahon na siya may sakit. Ang laki ho ng tiyan niya na siya po'y madilaw. Makikita niya. Ngayon po, tingnan niyo ang itsura niya. Talaga pong maganda na ho. Talagang pinagkaloob na ho ang kagalingan sa kanya. Salamat, kapatid, sa iyong pagtitiwala sa ating Panginoon. Ang susunod po natin bagay, pasensya na po kayo ha. Kung lalapitan ko na lang po, hindi ko kakilala. Lalapitan ko na lang po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po'y nagpapasalamat. Dito po marami po akong natutunan at marami pong napapagaling. Unang-una po yung nanay ko po noon na mataas po yung cholesterol niya. Sabi po ng doktor, lifetime na po yung paggagamot niya. Tapos dinala ko po siya dito. Yun po, ngayon po, matagal na po siyang hindi nagagamot. Nag-inom lang po siya ng dahon-dahon na binigay ni Apo. Yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat, kapatid. Magtiwala lamang po tayo sa lahat po na sasabihin ng ating mahal na Apo. Wala pong imposible. Dahon-dahon po, basta pinanaligan, siya po talagang gagaling tayo. Ang susunod po natin magbabahagi ay ang ating kapatid na taga-Kalawitan, Mila Garcia. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat na nandirito. Ang akin pong ibabahagi sa inyo ako po biyuda na, ang anak ko po 6. Sa edad ko pong 38 na biyuda po ako. Sa ngayon po ang edad ko ay 56. Pero po 6 ang itinaguyod kong mga anak. Ang nangyari po sa buhay ko, sobrang pagsubok po ang inabot ko. Ako po binuhay ko ang mga anak ko sa pamamagitan ko lamang. Lahat ng klaseng pagtitinda ay dinanas ko. Hanggang sa kasalukuyan, nagtitinda po ako ng balot. Pero sa kagandahan po ng kalooban, ako po itong buhay ko nito, hindi ko akalain na sa ngayon po nakaahon ako sa sobrang hirap. Marami po akong pagsubok na dinanas. Unang-una po, hinamak po ako kasi po ang bahay ko maliit lang na nakagiri. May nagsabi po sa akin ang bahay ko mitsa lang ng sunog. Pagkatapos po, meron akong anak na binata na may nililigawan. Ang sabi po sa anak ko, ano mapapala mo dyan? Standby lang yan. Ano ibubuhay niyan? Sari-sari pong paghamak ang dinanas ko sa buhay ko. Isang araw po ako'y nakahiga sa aming kwarto. Nakataas po ang aking kamay na ganyan. Aning kumampong tansyahin nauunat yata ako ang 2 kong paa na hindi ako makakatikim ng higa nga po isang komportableng bahay. Nakahiga po ako sa kwarto. Sabi ko po, Panginoon, ako po humihiling sa inyo na yung aming bahay kahit na lang po papaano hindi ganiring tagilid. Humihiling po sana ako sa inyo ng isang komportableng bahay. Ako po walang lupa na ipagbibili. Wala naman po akong ari-arian at wala rin po akong mga hayop. Hinihiling ko lamang po sa inyo, Panginoon. Sa 6 ko po akong anak isa sa kanila bigyan nyo ng matatag na hanap buhay para po itong aming bahay. Kahit paano maipaayos. Talaga pong lagi ko siyang kinakausap. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo naman po ako. Hirap na ako ng pagtitinda. Ang bahay ko po pag may papadating na bagyo, kumakabog na dibdib ko dahil po talagang nakagiri na bahay ko. Halos po talagang hinahamak ako sa aking bahay. Tunay nga pong buhay ang Panginoon. Lagi ko po siyang dinadasalan na tulungan po ako. Isang araw po,
yung anak ko lumapit sa akin. Nanay, may pera ba kayo dyan? Sabi ko, bakit? May pera ka ako dito, puhunan ko sa balot. Bakit ka ako aanin mo? Kasi nanay, ako nag-apply ng trabaho. Wala akong pera, paluwas ng Maynila. Sabi ko, sige, babawas na kita doon sa puhunan ko sa balot at lumuwas ka. Ito nanay, 500 nito, ibabalik ko pa sa inyo ang sukli. Sabi ko, wag na kasi Maynila yun. Tapos ka ako, kakain ka pa. Ngayon, sabi ko, Panginoon, tulungan niyo po anak ko sa harapin ng hanap buhay na yan. Loobin po ninyo na mabigyan siya ng isang matatag na hanap buhay. Ganun nga po, lagi ko po siyang kinakausap at hindi ako nakakalimot magdasal sa kanya. Anong lumuwas po siya, dumating siya, o ano na ba resulta ng apply mo? Nanay, maganda. Wala akong gastos papuntang abroad, salary deduction. Basta ang kailangan ko lang pang medical. Ngayon po, makaraan 1 linggo, kaluluwas niya, nanay, sa susunod na linggo ako aalis na. Wala akong gastos dahil salary deduct. Ang igayak nyo lang sa akin yung pamasahe ko tsaka yung pagpapamedical. Nakapag-abroad na nga po siya. Una po ang Panginoon, talagang pangalawa po anak ko. Sa ngayon po, ang bahay kong nakagiray sa awa at tulong niya, talaga pong naipagawa ng anak ko. Sa kada dasal ko sa Panginoon, talaga po palang totoong pagnanalangin ka ng taimtim, ipagkakaloob po sa iyo. Ganun po. Hanggang sa ngayon po, awa ng Diyos ang bahay ko po patuloy ko pinagagawa. Sa paghamak ng mga tao sa akin na napakasakit pakinggan man, walang hindi mo tatanggapin na ang bahay mo sabihin may tsala ng sunog. Kaya po tayo, huwag mawawala ng pag-asa na taimtim na talagang magdarasal at walang parang hindi pagkaloob. Ika nga po talagang gumawa ka at una sa lahat manalangin ka. Kaya po ako sobrang pasasalamat ko sa ating Panginoon sa nangyari sa buhay ko. Sobrang mga pagsubok hanggang sa ako'y nademanda sa utang. Hindi ko po kinahihiya. Kasi po magugutom ang mga anak ko kasi ina ko, ama pa ako Hindi ko po kinahihiya na ako'y malantad na ako'y nademanda sa utang, sa pagbuhay lamang sa mga anak ko. Kaya po tayong lahat, una talaga yung panalangin. Ilagay po natin sa puso at diwa natin. At walang parang hindi natin makakamtan. Kaya po maraming salamat po sa inyong Panginoon. Salamat po. Maraming salamat po. Madami na napagdaanan kayong paghihirap bilang isang solo parents. Subalit sa patnubay ng Ama at inaasa nyo sa Kanya ang lahat, ito po ay inyong nalampasan at galak po ang inyong naramdaman ngayon. Ang susunod po natin magbabahagi ay ang ating pong kapatid na alagad na si Ate Bioli Chongson. Palapakan po natin ang buhay na Diyos. Mga kapatid, isang mapagpalang umaga po sa inyo, lahat ng naririto. Isa lang po itong hiwaga na ipinakikita ng Panginoon sa lugar na ito. Sapagkat ang mga taong nagbahagi sa umagang ito ay isa na ako sa nagagalak. Sapagkat ang kapatid nating ito na nagpahayag ngayon ay matagal kong hinahanap ng aking mga mata. Sabi ko, nasaan kaya ang kapatid ko na yon na dati nakikita ko sa side na ito, na malaki ang tiyan, at ang kulay po niya, tunay nga po na madilaw. Kaya ngayon po na kayong mga bago na nakarating dito, ay isa pong kahiwagaan ang narinig niyong lahat. Hindi man po nakita ng dalawang mata ninyo ang anyo ng ating kapatid, subalit isang milagro ang naganap sa kanyang buhay. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Bagamat po medyo bago po kayo sa aking mga mata, mga kapatid,
Hindi po kayo nagkamali ng tinunguhan sa lugar na ito. Sapagkat ang lugar na ito ay napakahiwaga. Isa na kami na nagpatunay na mga alagad na naririto ngayon, sapagkat ang buhay namin ay kagaya din nyo kami nung una na hindi pa kami nakakarating dito. Maraming katanungan at isa na ako sa nag-observe dito sa lugar na ito nang nadama ko na tunay na buhay ang Diyos. Walang pasubali na hindi na kailangan magtanong ang ating kaisipan sapagkat ang katotohanan ay naririto, mga kapatid. Amen po ba? At sa mga kahiwagaan po na natamo namin, gusto rin po namin na maibahagi sa inyo. Yun po ang kagustuhan ng Panginoon eh. Kung mayroong kang natutunan sa lugar na ito, i-share mo sa kapwa mo. Iyon ang gusto niya. Sa bagay po, sa hirap po ng buhay ngayon, talaga po ang mga tao ay gulong-gulo ang kaisipan. Subalit ang lahat ng iyan ay paubaya natin sa poong may kapal at siyan lahat ang magbibigay. Eka nga po, nakikita niyang lahat ang paghihirap natin at siya ang nakakaalam kung ano ang kanyang ibibigay sa inyo. At hindi man po natin nakakamit sa mga sandaling ito, mag-intay lang po tayo, mag-intay lang, iyan lang po ang gusto niya eh. Kaya yung pong pagbabahagi ko sa umagang ito, talaga pong nilaob ni Lord sapagkat sa bilang tao po sa araw na ito, sa sobrang dami po ng gawain ko sa bahay, wala sa kaisipan ko na dumatal sa araw na ito. Subalit ang Ama, gumagamit ng tao na magdadala sa atin dito, ang ating kapatid na Bet. Kaya ang sabi ko, oras na makita ko siya, kapatid, halika, pumunta ka rito at kami dadalo sa lugar na ito. Amen po ba? Iyan po ang kahiwagaan eh. Kahit po kami tinanghali, para pong inuudyok ng Panginoon na kami pumunta sa lugar na ito sapagkat maraming kapatid tayo na nag-aabang sa lugar na iyon na gustong-gustong makarating dito. Amen po ba, Lord? Salamat, maraming salamat. Tunay nga pong kayo ang nagpapaisip sa aming kaisipan at puso. Iba po ang nadadama eh. Iba. At bagamat nga po sa paminsan-minsan inaamin ko na nagkukulang din ako. At nagkakaroon din ng mga pagsubok. Subalit sabi nga, ang pagsubok na yan ay nakikiraan lamang sa atin. Hindi iyan mag-i-stay daw sa atin. Yun po ang sabi. Kaya sige lang, ang takbo ng buhay, lahat sa Panginoon natin ipaubaya. Sapagkat siyang lahat ang nagbibigay nito eh. Eka nga, yung mga nangyayari sa ating buhay, iyan po ay siyang may kagustuhan eh. Hindi tayo eh. Sapagkat ganyan nga po kabait ang Panginoon eh. Wala siyang anak na pinipili, kahit sino ka, bibigyan kanya ng biyaya. Ang una-una lang po nating gawin, yung po bang huwag tayong makalimot na puro pasasalamat. Hindi puro hingi, hindi po ba? Ganyan po tayo eh.
napakarami po nating dapat pagnilayan. Paano na nga po ba kung hindi tayo nagkaroon na isang mahal na Apo Kunching? Pare-pareho po tayong nangangapa sa dilim. Wala po tayong kaalaman. Ako sa dati ko pong buhay, kumbaga, tradisyon lang yung nasumunod lang po tayo sa mga nakaugalian ng matatanda na tradisyon na magsimba, pag-uwi ng bahay, dating buhay, ganun lang po. Subalit nang mapadako po tayo sa lugar na ito napakarami po nating naging kaalaman. Unang-una, ang mahal na Apo Kunching ang unang nagbigay sa atin ng kaalaman. Pangalawa po, ang una po ay ang Ama, ang ginamit po ang ating mahal na Apo Kunching. Paano na nga po ba kung walang Apo Kunching na nagsakripisyo? Tayo po napakaraming naakay. Marami tayong naakay. At sana nga po ipagpatuloy natin ang mga natutunan natin sa lugar na ito at isabuhay natin ang kagustuhan ng Panginoon. Wala po bang sa sarili nyo yung mga kalungkutan, yung mga paano ba, wala kaming pera, wala po yun Basta't nabubuhay ka sa pag-asa at saka pananalig sa Panginoon, walang lahat yan mga kapatid. Kaya kayo pong mga napadako sa lugar na ito, magpuri kayo at magpasalamat sapagkat ang dakong ito, ang tunay na pinagpala ng Panginoon. Hanggang dito na lang po mga kapatid at maraming salamat po. Salamat po. Kung ating pong mga ninamnamang kanyang mga binitawang salita, isang kapamaraanan po kung paano tayo magtitibay sa ating Panginoon. Isa po siyang magandang halimbawa. Buhay po ba ang Diyos? Susunod po andito na po pala ang ating mahal na Apo. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagbahagi. Ang lahat po ay inaanyahan tumayo at awitin po natin ang dasal na itinuro sa atin ng ating Panginoon.